Sa kasagsagan ng investigasyon sa bilyon-bilyong pisong anomalya sa mga proyekto ng gobyerno, biglang lumutang ang pangalan ni Senador Bongo. Pero imbes na umatras, siya mismo ang humarap sa Senado para ibunyag ang mga kontraktor na tunay na mastermind ng korupsyon. Sa isang pahayag na nakuhanan ng Pinas News, isang matapang na pahayag ang binitawan ng senador. Tinumbok niya ang mga buwayang nagkukubli sa likod ng mga proyekto at ibinunyag ang mga lihim na matagal nang tinatago ng ilan sa mga makapangyarihang personalidad sa Kongreso. Ayon sa senador, ang investigasyon ay nasa bingit na ng pagtukoy sa mga tunay na mastermind. Tila paakyat na raw sana ang pagsisiyasa at papalapit na sa tuktok ng pyramid ng katiwalian. Ngunit bago pa man marating ang dulo, isang malakas na puwersa ang tila biglang humila dito pabalik. Itinutulak ang usapin palayo sa mga pangunahing issue ng flood control at ghost projects na siyang ugat ng lahat. Dito na inilahad ni Senador Bongo ang kanyang matapang na teorya, isang pahayag na yumanig sa bulwagan ng Senado at pumukaw sa atensyon ng publiko. Sa gitna ng nagbabagang investigasyon tungkol sa mga umano'y maanumalyang proyekto ng pamahalaan, itinuro ng senador ang atensyon ng lahat sa isang sektor na sa kanyang pananaw ay matagal nang hindi natitignan ng sapat na lalim ang mismong Kongreso. Sa kanyang talumpati, ipinakilala niya ang isang nakakagulat ngunit napapanahong konsepto ang tinawag niyang kontraktor. Isang salitang kanyang ginamit upang ilarawan ang mga lehislador na sa halip na magbantay sa paggamit ng pondo ng bayan ay sila pa raw mismo ang nagiging kontratista o protektor ng mga proyekto ng gobyerno. Para kay Senador Go, ito ay isang malinaw na conflict of interest na hindi dapat binabaliwala dahil dito nagsisimula ang ugat ng sistematikong katiwalian sa loob ng gobyerno. Sa isang bahagi ng kanyang pahayag, idiniin ng senador na ang pagkakasangkot ng kanyang pamilya sa mga isyu ng korupsyon ay tila hindi simpleng pagkakataon, kundi isang kalkuladong galaw upang sirain ang kanyang pangalan at kredibilidad. Inilarawan niya ito bilang isang klasikong taktika sa politika, ang smear campaign o pagpapahid ng putik sa iba upang mailigtas ang sarili. Ayon sa kanya, ang direksyong tinatahak ngayon ng investigasyon na tila pinipilit iugnay sa mga proyekto sa Davao City noong nakaraang administrasyon ay isang pagtatangkang ilihis ang tunay na issue any ghost project, hindi flood control at lalong hindi anomalya. Sa halip, iginiit niyang ang mga proyektong tinutukoy ay maayos na nakatuparan, naasuri at may kumpletong dokumentasyon. Kaya't ang pagsasangkot ng kanyang pamilya Anya ay isang malinaw na hakbang upang sirain ang reputasyon ng mga taong malapit sa dating administrasyon. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang paliwanag. Sa harap ng mga kamera at reporters, naglabas siya ng isang karaniwang paninindigan. Buong tapang niyang sinabi na kung sakaling mapatunayan ng anumang investigasyon na may pagkakasala ang kanyang mga kamag-anak, siya mismo ang unang magsasampa ng kaso laban sa kanila. Kung may problema, kasuhan niyo po please. Ako na po nagsasabi kasuhan niyo po. Ho akong kinalaman dyan. Ito raw ay upang masiguro na walang testigong matatakot magsalita at walang taong makapagsasabi na may pinoprotektahan siya. Ang batas ay batas, wika niya, at mas mataas ito kaysa sa anumang ugnayan ng dugo. Kasabay nito, nagbigay linaw siya sa mga detalye tungkol sa CLTG Builders, ang negosyo ng kanyang pamilya na naging sentro ng issue. Isinalaysay ni Senador Bongo na ang kumpanyang ito ay naitatag pa bago siya ipanganak at lalong bago siya pumasok sa serbisyo publiko. Tatay, sa kanyang sariling pagsisiyasat, matapos mabuksan ang usapin sa Senado, sinabi niyang ang huling proyekto ng kumpanya ay natapos pa noong 2019 at ang kanyang lisensya ay tuluyang na-retire noong 2022.
Ipinuntuin ng senador ang halaga ng delikadesa sa paglilingkod bayan. Isang prinsipyo raw na kanyang pinanghahawakan mula pa nang siya ay maging assistant ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Never ko po ginagamit ang aking posisyon para bigyan ng pabor ang aking kamag-anak. Hindi, anya. Ang tiwala raw ng taumbayan ay isang puhunan na hindi niya kailanman sisirain. Sa kabila ng mga batikos at pagdududa, nanatili siyang matatag. Sinabi niyang handa siyang humarap sa anumang investigasyon mula sa DPW sa Ombudsman hanggang sa ICCI. Hindi lamang siya handang maging testigo, kundi handa rin siyang maging complainant kung kinakailangan. Malinis po ang aking konsensya. Malinis po ang aking konsensya, ang mariin niyang pahayag na tila hamon sa mga kritiko. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati na iniulat ng Pinas News, na nawagan si Senador Bongo sa publiko na huwag magpalinlang sa mga panlilinlang at script ng politika. Ang tunay na dapat tutukan anya ay ang mga ghost projects at flood control anomalies na patuloy na nagpapahirap sa mga ordinaryong Pilipino. Ang mga binitawang salita ng senador ay nagmarka hindi lamang bilang isang pahayag sa investigasyon, kundi bilang isang hamon sa integridad ng buong sistemang pampulitika. Ang investigasyon ay hindi na lamang simpleng paghahanap ng mga tiwaling opisyal. Ito ay isang labanan ng naratibo, isang pagsubok sa kung kaninong bersyon ng katotohanan ang mananaig. At ngayon nananatiling bukas ang mga tanong. Sino nga ba ang mga makapangyarihang kontraktor na tinutukoy ng senador? At sa gitna ng lumalalim na investigasyon, saan nga ba talaga patungo ang laban na ito? Sa hustisya o sa isa na namang larong pampulitika? Samantala, sa kabila ng mga matitinding pahayag sa isang bulwagan na madalas tinututukan ng mga kamera, isang panibagong yugto sa laban kontra katiwalian ang biglang nabuksan. Sa isang special report ng Pinas News, may isa na namang humarap sa publiko. Bitbit hindi lamang mga dokumento, kundi isang pasabog na revelasyon na yumanig sa isa sa pinakamalalaking ahensya ng gobyerno. Ang Department of Public Works and Highways, si Representative Leandro Leviste ng Batangas ang nasa sentro ng lahat. Ngunit ang kanyang mga isiniwalat ay lumampas pa sa kanyang sariling distrito. Ang press conference ay nagsimula sa isang nakakagulat na paratang. Ibinunyag ng kongresista na mayroon di umanong mga bagong appointe sa loob mismo ng DPW, mga taong itinalaga sa pwesto at sila mismo ay mga kontraktor. Ang mas matindi pa ayon sa kanya ang ilan sa mga taong ito ay malapit pa raw mismo kay DPW Secretary Dizon. Isang sitwasyon na kung totoo ay lumilikha ng isang napakalaking conflict of interest na nasa puso mismo ng ahensya. Ayon kay Leviste, hindi na kailangan ng malalimang investigasyon para makita ang mga red flag. Isang simpleng paghahanap lang daw sa Google ay magpapakita na ang ilan sa mga bagong opisyal na ito ay may mga nakaraan ng aligasyon ng corruption. Isang katotohanan na sa kanyang tingin ay nakapagtataka kung bakit hindi ito naging malaking issue sa media bago pa man sila maitalaga. Ngunit hindi lamang pagbubunyag ng problema ang layunin ni Representative Leviste. Naglatag siya ng isang solusyon na sa kanyang pananaw ay simple, sistematiko, at higit sa lahat epektibo. Sa halip na habulin ang bawat kurakot na opisyal sa isang walang katapusang laro ng pusa't daga, iminungkahi niya ang isang mas radikal na hakbang, ang pagpapababa sa presyo ng lahat ng proyekto ng gobyerno. Ipinaliwanag niya ang brutal na matematika sa likod ng katiwalian. Ayon sa kanya, ang mga proyekto ay sadyang pinapatungan o overpriced ng hanggang 25% upang paghatian bilang kickback o SOP. Kung tatanggalin anya ang patong na ito at ibababa ang presyo ng mga kontrata sa buong bansa, tinatayang aabot sa bilyongo ang matitipid
ng gobyerno kada taon. Isang halaga na maaaring gamitin upang punduhan ang mas maraming serbisyo para sa mga pinakamahihirap na distrito sa bansa. Para sa kanya, ito ang tunay na sukatan ng sinseridad. Kung iba pa yung presyo, wala ng source of kick BS. Tila isang hamon na binitawan niya sa hangin. Very suspicious why someone will not want to lower prices. Ang pagbaba ng presyo, ay pinakamalinaw na senyales na ang isang administrasyon ay seryoso sa pagsugpo sa korupsyon. Upang pangunahan ang panawagan para sa transparency, inilatag mismo ni Representative Levis ang kanyang sariling sitwasyon. Isang hakbang na bihira sa mundo ng politika kung saan karamihan ay nagtatago sa likod ng mga press release at legal jargon. Ayon sa kanya, oo, isa siya sa mga humihiling ng mas malaking budget para sa kanyang distrito, ngunit mabilis niyang nilinaw. Hindi ito tungkol sa pansariling interes o personal na kapakinabangan. Ipinaliwanag ni Levis na ang kanyang distrito ay kabilang sa may pinakamalaking populasyon sa buong bansa kung saan bawat proyekto mula sa infrastruktura hanggang serbisyong panlipunan ay kailangang sumabay sa mabilis na pagdami ng tao. Kung ang pondo ay nakabatay lamang sa lupa o laki ng teritoryo, giit niya, paano naman ang mga lugar na puno ng tao ngunit kulang sa kalsada, ospital at paaralan? Kaya't ang kanyang panawagan isang equitable allocation, isang patas na sistema ng budget distribution na ibinabase sa tunay na pangangailangan ng mamamayan. Ngunit ang inaasahang tahimik na paliwanag ay biglang naging eksena na tila hinango sa isang political thriller. Sa gitna ng kanyang live press conference kung saan bawat mata ng mamamahayag ay nakatutok, bawat mikropono ay nakaabang. Isang nakakagulat na tunog ang sumira sa katahimikan. Tumunog ang telepono ni Levis at hindi ito basta tawag. Ayon sa mga nakasaksi, ramdamang tensyon sa bawat segundo. Napatingin ang mga tao sa paligid. Ang mga cameraman, reporter at staff, lahat ay naghihintay. Mabilis niyang sinagot ang tawag at sa tono ng kanyang mukha, alam ng lahat may bigat ang nasa kabilang linya. Ilang sandali pa, tumahimik siya sa kamarahang nagsalita. Sinabi niyang ang tumawag ay isang tao mula mismo sa loob ng DPW. Isang nakabibing katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Ayon kay Levis, ang taong nasa kabilang linya ay isang opisyal ng Department of Public Works and Highways. Isang insider na tila nagpapatunay sa mga binubunyag niyang anomalya. Habang hawak pa ang telepono, isinalaysay ni Levis sa harap ng mga mamamahayag ang kanilang usapan. Ang boses daw sa kabilang linya ay nagsabi ng mga katagang tumimo sa kanya. Sir, totoo po yung sinasabi ninyo. Matagal na pong kalakaran yan. Marami pong kontraktor na kami rin mismo ang may-ari. Ayon pa sa kanya, ang tinig ng opisyal ay malinaw at diretsyo. Walang takot, walang paligoy-ligoy. Inamin daw nito na ang sistema ng pagkakaroon ng ghost contractors at in-house construction firms ay isang widely known secret sa loob ng ahensya. Ang luhika raw ng ilan. Kung sila na ang nagbibigay ng kontrata, bakit hindi sila mismo ang lumikha ng kumpanya at sila rin ang makinabang? At dito natuluyang nag-iba ang ihip ng hangin. Ang press conference ay biglang naging live expose. Isang real-time confirmation mula sa mismong loob ng DPWH. Sa harap ng kamera, naging saksi ang publiko sa isang pambihirang sandali kung saan ang mga aligasyon ay tila biglang nagkaroon ng tinig, ng mukha at ng bigat. Hindi lang iyon. Ayon kay Levis, nagbigay pa raw ng pangako ang misteryosong opisyal. Sinabi raw nito na agad silang magsasagawa ng isang systematic internal search upang tukuyin kung sino sa mga bagong appointe ang may koneksyon o direktang pagmamay-ari ng mga construction company. At kapag napatunayan, agad daw silang tatanggalin sa pwesto. Pagkatapos ng tawag,
Muling humarap si Representative Levis sa mga kamera. Kita sa kanyang mukha ang kombinasyon ng tensyon at paninindigan. Kung totoo ang sinabi ng opisyal na yon niya, may pag-asa pa ang sistema. Ngunit kasabay nito, binigtas niya ang mga salitang nagpasiklab sa usapan. Sinabi rin niya na magiging totoong bayani si Secretary Dacon kung pagkatapos nito ay haharapin niya ang katotohanan at lilinisin ang hanay at lahat ng koneksyon sa contractors ng DPWH. Matapos ang kanyang hamon, nag-iwan si Levis ng mga tanong na ngayon ay umaalingaw-ngaw sa social media, sa mga newsrooms at sa bawat tahanang pag-uod na sa korupsyon. Ang misteryosong tawag ba ay isang kusang pag-amin o isang maingat na damage control mula sa loob? Sino talaga ang nasa kabilang linya? Isang whistleblower o isang manipulator na gustong kontrolin ang narrative? At higit sa lahat, tatanggapin ba ni Secretary Dion ang hamon na maglinis ng sariling bakuran? Ang bola sa ngayon ay nasa kamay na ng DPW. At habang ang publiko ay muling umaasa sa isang himala ng integridad, isa lamang ang malinaw. Hindi na ito simpleng issue ng budget allocation. Ito ay usapin ng pananagutan, ng katotohanan at ng tapang sa gitna ng sistemang matagal nang binabalot ng liwanag at dilim. At gaya ng sabi ng ilan sa mga commentators sa online forums, kung sa live press con mismo may naglakas loob tumawag, paano pa kaya ang mga lihim na hindi pa natin naririnig? Ang tanong ngayon, may lalabas bang tunay na bayani o mananatili na naman itong isa sa mga kwento ng katiwalian na pansamantalang sisiklab at tuluyang mananahimik? Yeah!